Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dalawang magkahiwalay na imbakan ng pampasabog ng NPA na samsam sa Masbate. NTF-ELCAC, Kapiya, mga mamamayan, itinakwil ang CPP-NPA-NDF, tuloy ang laban sa 2026. Magkahiwalay na insidente sa dagat, mabilis na inaksyonan ng Philippine Coast Guard. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Dalawang magkahiwalay na taguan ng pampasabog at bala na iniuugnay sa New People's Army o NPA ang nadiskubre ng 2nd Infantry Battalion at Philippine National Police o PNP noong isang linggo sa Masbate. Unang nahukay ng tropa ay sa Barangay Libas, Placer, ang 42 anti-personnel mines o APM at 118 improvised hand grenades matapos magbigay ng impormasyon ang mga residente. Sumunod na nadiskubre sa hangganan ng Barangay Intusan at Salvacion sa Palanas ang karagdagang 28 APM, detonating cords, explosive components, Pentex boosters at mga bala ng 5.56 mm at 7.62 mm. Umabot sa 189 na mga pampasabog ang nasamsam sa loob ng isang araw. Ayon sa militar, malinaw na paglabag sa International Humanitarian Law ang APM at banta sa sibilyan. Nagpapaalala rin ito sa trahedyang ikinasawi ng football player na si Keith Absalon at pinsan nitong si Nolven noong 2021. Patuloy ang clearing operations. Tiniyak ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na magpapatuloy sa 2026 ang pinaigting na kampanya laban sa insurhensiya at binalaan ng publiko laban sa pagiging kampante. Ayon kay Executive Director Ernesto Torres Jr., may malinaw na mga tagumpay ngunit maaari itong mabawi kung hihina ang pagbabantay. Kasabay nito, mariing kinondena ng Kapiya Inc., isang civic at advocacy organization ang karahasan at pananakot ng CPP-NPA-NDF at iginiit na hindi kailanman magbubunga ng tunay na pagbabago ang dahas. Sa pagsalubong sa 2026, mahigit 500 mga mamamayan mula sa iba't ibang lalawigan ng Cagayan Valley ang nagkilos protesta bilang hayagang pagtutol sa grupo. Giit ng mga sektor, ang kaunlaran ay nakaugat sa kapayapaan, batas at inklusibong pag-unlad, hindi sa armadong tunggalian. Dalawang magkahiwalay na insidente sa dagat ang matagumpay na tinugunan ng Philippine Coast Guard o PCG noong mga unang araw ng Enero. Noong Enero 3, nailigtas ang 23 sakay ng bangkang Harleen matapos itong bahagyang lumubog malapit sa Sombrero Island, San Pascual, Masbate nang tumama sa isang matigas na bagay. Ligtas na nailikas ang 20 pasahero at 3 tripulante at pansamantalang pinasilong, 9 ang nagtamo ng minor na galos at ginamot. Samantala, noong Enero 1, pinangasiwaan ng PCG ang turnover ng 3 mangingisdang nasagip ng barko ng US Navy na USNS Cesar Chavez may 50 nautical miles sa kanluran ng Bolinao, Pangasinan matapos masiraan ng makina at lumubog ang kanilang bangka. Matapos masuri sa Olongapo, ligtas silang naihatid pa uwi. Patuloy ang investigasyon sa dalawang insidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.